Behind every small store in our community is a hardworking entrepreneur making ends meet. Today, we take a closer look at the challenges and triumphs of running a sari-sari store and a dry and wet goods business. Good afternoon po. Ako si Jumi Jermos. Kami yung may-ari ng KN Joby Sari-Sari Store, dry and wet goods dito sa Barangay Tugus. Bilang anak na may-ari ng negosyo, unang-una, naging inspirasyon namin ay yung pangarap namin na magkaroon ng sari-sari store like yung sa dry and wet na mga products. So yun, and then next is yung a source of income ng pamilya namin. Sa araw-araw, syempre, malaki din yung natutulong ng aming tindahan or negosyo para sa mga or daily expenses namin din. Tapos, para yung mga agamitin din namin is andun na. So, malaki talaga yung magiging tulong nun. Tapos, another na dan is yung upang hindi na mahirapan yung mga tao or yung mga taga dun sa amin na bumili pa sa labas, kundi sa amin na lang mabili dahil accessible siya. So, yun yung naging inspiration namin. So, bilang anak na may-ari ng negosyo, siguro yung nagiging challenge or mga challenges na nakakaharap namin, lalo na ngayon is yung marami na syempreng mga competitors. So, kanya-kanyang strategies na meron sila. So, yun, malaking impact yun, negative impact kung saan ang daming competitors. So, kailangan nagawa kami ng way para mas lalo kaming mag-gain or magkaroon pa ng kita. Kahit may competitors, dapat magawa kami ng paraan din para mag-grow or ma-improve pa yung aming negosyo. Tapos, another pa doon na challenges is yung hindi naman natin maano yung may mga araw na maunti yung kita or maunti yung benta. Like, kaunti yung mga customer na nabili. So, may mga araw lang naman na ganun. Pero part yun na nagiging challenges namin. So, paano namin na-attract at napapanatili yung customer? Unang-una dun yung quality ng mga product and goods na natinda namin. Siyempre kapag mayroong maayos na produkto ka, so atangkilikin ka ng mga customer. Another dun is yung price, which is malaki yung nagiging involvement ng price kung saan kapag affordable yung price na inabigay mo sa mga customer. So, maraming mabili sa'yo or maraming mga tao na mag-purchase sa tinda mo or sa tindahan nyo. So, isa pa dun is yung maayos na service at saka yung good relationship between customer. So, kapag mayroon kang good relationship between customer, so yun, mabilis mong ma-attract or mabilis mong maano yung mga customer, which is makakatulong para mag-grow yung business. Siguro ang mga strategies na nakatulong sa aming negosyo para lumago or lumalago pa ngayon. So, unang-una dun is yung sales at customer is engagement and strategies. Tapos, isa pa is yung financial management strategies. Kapag maayos yung financial management strategies or na-apply sa isang negosyo, so for sure, maganda yung nagiging benefit nito or yung maganda yung nakitulong nito sa aming business. So, sa ngayon, alam natin na yung technology is talaga, malaki yung nagiging impact lalo na sa mga business. So, sa amin, yung technology, unang-una dun is yung relationship namin between customer and another yung relationship namin between supplier, which is through communication gamit yung technology. So, napapabilis yun and that's why yung may maayos kaming relationship between them. So, maganda yung nagiging nagiging impact sa aming negosyo. So, mas lalong napapabilis yung lahat. Tapos, yung maayos yung flow ng aming negosyo dahil may maayos sa communication through technology. Tapos, another dun is yung sa payment. Like yung ngayon na uso na, yung GCash. So, yung ibang customer, through GCash, sila nagabayad. And then, yung like kami naman, kung ari kabayad din sa ibang supplier, yung malaki din yung nagiging tulong ng
technology dahil nakakapag-transfer kami ng pera sa ibang mga tao. So ayan bilang anak, marami kaming dapat maging responsibilidad. So unang-una ang nagiging responsibilities and duties namin is yung pagtatower, pagbabantay ng tindahan namin. Dahil madami nga ning customers, so kailangan lagi na may maga-tower, may magabantay. Tapos kasunod dun is your sa pagbabantay may involvement din dun na kailangan yung naglilinis sa tindahan, nag-aayos sa mga paninda. So yun, part yun ng responsibilidad namin. So kasunod dun is yung naga-inventory din kami dahil yung kakaroon ng inventory is mahalaga yun sa isang business. Next is yung pamimili, nagiging responsibilidad din namin ito, which is malaking tulong din namin sa mga magulang namin para para mabawasan yung expenses. So kami namin sa inyo namimili. Malaki yung nagiging responsibilidad namin pero alam namin na mas makakabuti ito para sa aming negosyo. Paano namin nai-handle yung service sa customer? Siguro yung pagkakaroon ng maayos na relationship between customer, hindi lang sa customer kundi sa iba pang mga tao like sa mga supplier, ganun. So, yun. Pero sa customer, yun nga, yung pagkakaroon lang ng good relationship sa kanila, magkakaroon ng maayos na service. Na-improve yung aking skills through sa pagtatrabaho ko sa aming business, which is yung improvement sa pakikipag-socialize or yung socialization dahil syempre as sa business, marami tayong nakakasalamuha ng mga tao, iba't ibang tao. So yun, siguro na-improve palalo yung aking skills through socialization. Siguro yung mga suggestion pa para ma-improve yung aming business operation, unang-una dun yung yung pagkakaroon ng good quality ng aming mga produkto or yung mga product na inabenta namin. Tapos kasunod dun is yung price, dapat affordable lagi yung price para sa mga customer. Dapat na-consider lagi yung kakayahan ng customer na mag-purchase ng ganong product sa price. And then next pa dun is yung supplier, which is yung dapat naghahanap lagi kami ng maayos or magandang supplier para mas makakamura kami. So, mas makakamura din kaming magbenta sa mga customer. And then, another dun is yung pag-enhance ng paggamit ng technology, which is like ngayon, malaki na yung impact ng technology. Siguro, kailangan namin na through technology, mas lalo pa namin i-market yung mga product para mas malaki pa yung income na aming makuha sa anong business. So, another pa dun is yung para mas yung business operation, yung pagkakaroon talaga ng maayos na relasyon between customer and sa lahat ng mga tao na nakakasalamuha namin through our business or sa lahat ng mga business communication. So, yun lamang. Through this exploration, we've learned valuable lessons on how MSMEs function and grow. Small businesses are the heart of our community. Their perseverance, adaptability, and passion keep the local economy thriving. Support local, dream big, and never give up.